Nasa ating linya ngayon si Yusek Cesar Chavez ng DOTR. Dito lang po sa balita nga, mga kapatid, na yung pong PNR project natin, na ito nga po yung South Long Haul ay mukhang maaantala dahil daw po sa pondo. Magandang umaga po, Yusek. Good morning, sir. Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga sa inyong dalawa. Sa mga nakikinig sa atin. Thank you po. Tama ho bang aking binabanggit dito, no? Ito po yung South Long Haul na proyekto natin from dito po ba yan sa Tutuban all the way hanggang papunta ng Bicol? Hindi po. Ang PNR South Long Haul ho ay Calamba hanggang Daraga Albay, Phase 1, Phase 2, Daraga to Matnog, Sorsogon, Phase 3, Siaong to Batangas Port, and Phase 4, Calamba to Parañaque. Ang may kontrata lang po, pero wala pang pondo, pinirmahan ni Secretary Tugade noong February 2022 ay ang Calamba to Daraga Albay, 142 billion, may kontrata na, pero wala pa pong pondo na inilalabas ang China Exim Bank. Anong phase po ito? Itong 142 Phase billion? 1 po. Phase 1 po, okay. itong pinag-uusapan natin. 142 billion, PNR South Long Haul Phase 1. Ayun. PNR South Long Haul Phase 1, 142 billion, more or less 368 kilometers ho, ay Calamba to Daraga Albay. Okay, sige. So, maganda nga kasi itong phase na ito, no? Kumbaga, eventually ho, magiging malawak na ang serbisyo ng PNR. Sige, so, meron na pong kontrata, meron na po itong feasibility study, lahat technical, lahat na po kompleto na ito, pondo na lang ang kulang. Kompleto na ho. Natapos ho na sa NEDA Infracom, NEDA ICC to the NEDA Board. Natapos na ang negotiation, pati na ang procurement, pati na ang contract signing, pondo na lang po ang wala dyan. Opo. Para sa mga kontraktoro, kung tawagin natin civil works, sapagkat mayroon na po tayong, tulad na nabanggit ko nung una, sa panayam ko po sa inyo, mayroon na po tayong contract, may loan na po tayong naibigay ang China Exim Bank para sa project management consultancy, yung magsusupervise ng civil works. So mayroon na ho tayo dyan 12 billion para sa magsusupervise, maggagawa ng conceptual design, magsusurvey, magsusupervise ng civil works project. Pero ang wala na lang po tayo ay ang pondo para sa civil works. Okay, sige po. Yung actual na nga po na pagtatayo ng realist ho, civil works. So, Yusek, sa kontrata po, ang dapat na magpopondo rito ay China Exim Bank? Tama po. China Exim Bank po. Okay. Representing Chinese government. China Exim Bank is isang bangko under the Ministry of Commerce. So bakit po nagka-problema ho dito po sa funding? Ano ho ang sabi ng counterpart ninyo sa China Exim Bank? Nung una ho ay bago umalis si Secretary Dominguez ang Duterte administration, pagkatapos ng contract signing para sa China Railway Engineering Corporation, yun po ang consortium ng mga Chinese contractors na nakakuha ng 142 billion noong February. Pero kahit may perma na ho, March, April, May, wala hong dumating na funding sa China Exim Bank. Kaya nga noong May 16, nagsulat si Secretary Dominguez noon na kung wala kayong ipapadala at wala pa kayong reply sa una nating usapan na magpapadala kayo ng loan dito, I considered the loan withdrawn. So binigyan noon ni Secretary Dominguez ng hanggang June 30. Natapos na nga ho May 30. Natapos ho ang May 30, wala pa rin sagot sila. So sometime in June of 2022, sinulatan na ni Secretary Dominguez ang China Exim Bank considered our loan withdrawn. So middle of June 20. So wala na ho talagang pondo nung dumating sa Duterte administration. Ngayon, pagpasok ng Marcos administration, immediately ang ginawa ni Secretary Bautista, sinulatan sa Secretary Bediokno, na simulan muli ang pag-reapply
ng loan sa China Exim Bank. Mula noon hanggang ngayon ay wala pong sagot ang China Exim Bank. Okay. Nakailang meeting na rin po tayo dyan. Ang Department of Finance po ang in charge po dyan. Wala hong maliwanag. Wala hong maliwanag na tugon ang China Exim Bank. At kaya nga po ang sinabi ho natin ni Secretary Bautista sa Kongreso, sa House at sa Senate, at sa ilang panayam sa kanya, ay hindi naman tayo pwedeng in suspended animation forever. Kaya nga ang ating internal deadline sa taong ito, kung walang positive na tugon, ay tayo na mismo. Tayo na mismo ang mag-i-initiate ng appropriate action sa bagay na ito. Opo, sige, mamaya na yung appropriate action. Pero Yusek, itong mga taong ito, hindi naman ito tambay sa kanto na kausap natin, di ba? Ito is supposed to be, these are professional people na kadil natin, kakontrata natin. Alam nga namang as in, walang kadahilan na ayaw nilang sumagot direktamente sa ating mga sulat sa kanila at ganun na lang po ba yun? Ano ba? Ito ba may kaugnayan sa West Philippine Sea issue? Mag-iiwas ako, Manong Ted, na sumagot tungkol sa ganyan sapagkat it is already beyond my pay grade. May mga internal discussions, may mga recommendations kami at hahayaan namin ang Department of Finance ang sumagot doon. Whether or not it is about geopolitics, whether or not it is about West Philippine Sea, kung ano man ang kinommunicate nila. I will leave it to the Department of Finance to make a statement kung gusto ko nila. But sa level ko is we're implementing agency hindi po I refrain from commenting doon po. Opo. Sige. Naintindihan namin 'yan. Pero yun nga as in kayo sa implementing agency, wala hong ibinigay sa inyong anumang katwiran ang Chinese government, ang Exim Bank management dito kung bakit biglang ayaw nilang sumagot na sa mga sulat at mag-confirm ng kanilang supposed to be ay pagpopondo po dito sa proyektong ito. Yun po yun. We will leave it to the Department of Finance po to answer that. Okay. Sige. Itong ganitong tanong, Manong Ted. Sige po. Okay. Sige. So appropriate action now. Ano ang mga posibilidad rito? So kung sinabi nga po ni Secretary Dominguez noong una, so we deem this as wala na tayo ditong deal, pumasok ang bagong administration, nagtangka din kayo, wala pa rin pong sagot. So ano ho ito? Kasi masasayang yung mga studies na pinondoho na po dito at lahat ng paghahanda. Ano ho ang balak ninyo? Saan natin ito pwede pang ilapit? Pwede ba ito sa ODA? Pwede ba ito sa Korean? Saan ho ito pwede? Saan tayo pwede humingi ng pera? Tama-tama yung binanggit ninyo, Manong Ted, na masasayang yung mga studies at mga pagsisikap dito. Ganyan din ang itutugon ko at ang sasagot ko. Ano ba ang national interest? Ang national interest ay dapat ituloy ito. Ngayon, ano ang pwedeng isipin ng gobyerno? Ano ang pinag-aaralan ng gobyerno para dito kung ang national interest ay dapat ituloy ito at walang duda na dapat ituloy ang proyektong ito regardless kung sino ang funder o partner natin. So ano mga options natin? Number one, gawan pa rin ang paraan na kung ano ang kontrata na nilagdaan ay matuloy. Ngayon, dahil lang sa limitadong panahon, kailangang magdesisyon ang gobyerno ng options. Ano ang posibleng options dito? Number one, ano bang ginawa natin halimbawa sa LRT Line 1? Business model tayo, not exactly on the implementation. Anong business model ng LRT Cavite Extension? Ang right of way, sagot ng gobyerno, yung pagbibili ng lupa, relocation of utilities, relocation of ISF, Baclaran to Niog, gawa ng gobyerno, gastos ng gobyerno. Pangalawa, ang ginawa ng JICA, siya ang bumili ng 120 trains, pandagdag kasi sa Baclaran to Cavite, kailangan dagdagan sapagkat na-extend. So JICA ODA ang nagpautang para gawin yung satellite depot sa Zapote at i-expand yung depot kung saan ako ngayon nagsasalita dito sa Pasay at bilhin ang 120 trains, JICA loan po yun.
Number 2. Number 3, ang partisipasyon ho ng LRMC, yung private concessionaire, sila ho ang magpopondo ng paggagawa ng 8 istasyon at viaduct na more or less 11.8 kilometers. So yan po ang isang business model na tinitingnan natin Okay. from Calamba to Daraga Albay. Sa ngayon, Opo. isang option ho yan. Ang isang option naman ho natin ay parang Calamba to Manila to Calamba. Ano ang business model naman dito? Right of way, gobyerno. Lagi ho po kasing ang role ng gobyerno ho kasi sa mga foreign assistance projects ay right of way. That includes relocation of utilities, land acquisition, relocation of ISF. Maliban dyan, ang role ng gobyerno palagi ay siya nagbabayad ng buwis sa customs, duties, and taxes. Role ng gobyerno yan. Pero, ang tren na gagana dito, tatakbo sa Manila to Calamba, ay ginastusan ng JICA. JICA ho ang nagpautang dyan. Pero, ang civil works mula Manila to Calamba, 56 kilometers, 19 stations, ang gumastos po ng civil works ay ADB. Manong Ted, that's your model number 2, business model number 2. Ang isa pang model na pwedeng pag-usapan dito ay Manila to Malolos. Ano ba yung Manila to Malolos? Ang Manila to Malolos, purely Japanese ang civil works, pati yung electromechanical, relays, power, signaling system. Okay. Lahat po yan, ang kausap lang ho natin ay JICA. Okay. Tapos, gobyerno na ang right of way. So, Sige po. Opo. kung Okay. halimbawa at that Sige. time 100 billion, mga 20 billion noon ay gobyerno, almost 85 billion ang original contract. Opo. So that's your business model number 3, Manong Ted. Okay. Pwede rin namang isipin yung PPP na purely private, pero medyo malabo ang PPP dito. Bakit? Yung, kasi masyadong mahaba, masyadong magastos. Kung gagastos ka ng 142 billion, I don't think kaya nilang makuha yan sa loob ng, say, 32 years o 35 years. Opo. Malabo. So ito, Manong Sige. Ted, ang pinaka most likely scenario, just in case ma-terminate ang itong PMC, Project Management Consultancy with China Railway Okay. Design Corporation, yung PMC natin, ang pwede nating option dyan, laging lagat may ODA. Ngayon, may tanong ho kayo, Manong Ted, ano yung Korea? Ano yung India? Sabi ng Korea sa amin, pinuntahan po tayo ng Indian Ambassador, pinuntahan po tayo. Hindi kami papasok dyan agad ang Project Management Consultancy China. ay China. So, ka-clean. So, yun po. So, Sige. that's your isa pang business model na pwedeng tingnan natin para sa PNR Sige South. po, okay. And then, ito ho, sa panghuli na lang po, sir, anong deadline nyo ho rito? Because time, we're wasting so much time. Tama ho kayo, Manong Ted, I am as frustrated as you are. Kaya ang sinabi namin ni Secretary Bautista, December, this year. We have, dapat may desisyon na. Opo. Sige, okay. Sige. Opo. If I may just add another business model, bakit hindi gobyerno na lang ng Pilipinas ang gumasta rito? Because 142 billion is pittance. Dito po sa dami ng pera ng gobyerno, bakit ho talagang hindi pwede na gobyerno mismo magpatayo po nito? Dahil kung kaya ka magpondo ng 500 billion sa Maharlika Investment Fund, ito 142 billion lang. Magandang tanong yan, Manong Ted. Ang gobyernong ito at nung nakarang gobyerno, nag-identify ng 177 major infrastructure projects. Karamihan doon ay walang pondo. Kung ako ang gobyerno, ibubuhos ko ba yung 142 billion para sa papunta ng Bicol? O marami rin akong mga irrigation projects. Marami rin akong mga paliparan. Marami rin akong maritime ports. Marami rin akong mga kalsada, gusali na gagawin. So parang pinag-iisipan ho yan at sa mga ilang discussions na ako'y nakadalo ho ang conclusion ho at sa mga discussions. Hindi kakayanin ng gobyerno na ibuhos ang 142 billion para sa isang project. Mas marami ng economic gains, employment, job generated kapag ito ay na-distribute at hindi lang sa isang proyekto.
Okay, sige po. So, sir, salamat na marami, Yusek. Ano po, at kami tatawag ho dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Ano po, at kami, kayo nyo pong kaisa, no, sa frustration nga ninyo, ang ating nga lamang po sa ngayon ay ang kailangan dito ho, exercise of political will. That's it. That's always missing, with all due respect, no, sa ating pamunuan. Thank you, Manang Ted, sa inyo dalawa. Maraming salamat po. Apo. Thank you, sir. Salamat po, Yusek Cesar Chavez. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.